Si Margaret ay naghihingalo. Bagaman siya ay 56 na taon pa lamang, mukha na siyang 75. Siya ay humihingal, maputla, nanginginig ng labis, baluktot ang mukha at ang mga mata niya ay parang nakakita ng nakakatakot na bagay. Ang kanyang kapatid na si Susan, na 6 na taon ang tanda sa kanya, ay umiiyak habang nakaluhod sa tabi ng kama. Ang isang maliit na mesa na malapit sa higaan ng naghihingalong si Margaret ay may nakapatong na 2 nakasinding kandila dahil inaasahan nila na may pastor na pupunta at mananalangin para sa kanya. Malamig ang hangin sa loob ng kwarto at merong nakakatakot na hitsura. Ang mga bote ng gamot ay nakakalat sa mga kasangkapan, ang mga damit ay nasa sahig at ang mga upuan ay magulo na tila ang kamatayan ay nalalapit na. Ang kwento ng 2 magkapatid ay nakakaantig ng puso. Ito ay naging usap-usapan sa mga malalayong lugar at nagpaluha sa maraming mata. Si Susan ang nakatatanda na minsan naging baliw sa pag-ibig sa isang binata na si Henry na siya ring nagmahal sa kanya. Sila ay magkasintahan at naghihintay lamang ng araw ng kanilang kasal, pero sa kasamaang palad, namatay bigla si Henry. Nang mabalitaan ito ni Susan, gumuho ang kanyang mundo. Lubos siyang naghinagpis at dahil dito, siya ay nangako sa kanyang sarili na hindi na mag-aasawa kailanman at tinupad nga niya ang pangakong ito. Siya ay nagsuot ng damit balo at ito na ang lagi niyang sinusuot. Isang umaga, ang kanyang bunsong kapatid na may edad na 12 na si Margaret ay lumapit kay Susan at nagsabi, "Ate, ayokong maging malungkot ka. Ayokong umiyak ka sa buong buhay mo. Kaya hinding-hindi kita iiwan. Ako rin, hinding-hindi na mag-aasawa. Mananatili ako sa iyo palagi. Palagi, palagi," sagot ni Susan. At hinalikan ni Susan si Margaret sa noo. Naantig kasi siya sa debosyon ng bata, ngunit hindi siya naniniwala dito. Pero tinupad din ni Margaret ang kanyang pangako. Hindi na rin siya nag-asawa. Kahit pinayuhan siya ng kanyang mga magulang at ilang mga kamag-anak na maghanap ng lalaki para sa kanya. Si Margaret ay napakagandang babae, kaya marami ding binata ang nanliligaw sa kanya. Kahit tila mahal siya ng mga binatang ito, sila ay tinatanggihan niya. At hindi na niya iniwan ang kanyang kapatid na si Susan. Silang magkapatid ay magkasama sa lahat ng araw ng kanilang buhay at hindi nagkahiwalay ni minsan. Sila ay magkasamang naglalakad, magkasamang bumibili sa tindahan at hindi mapaghiwalay. Pero si Margaret ay tila laging malungkot, mukhang nabibigatan, mas malumbay pa kaysa sa kanyang ate na para bang ang kanyang sakripisyo ay sumira sa kanyang diwa. Dahil dito siya ay mas mabilis tumanda, naging maputi na ang kanyang buhok mula sa edad na 30 at madalas na nagdurusa na parang may iniindang sekreto. Ngayon siya ang unang mamamatay. Simula kahapon ay hindi na siya makapagsalita ng maayos. Ang tanging nasambit na lamang niya sa unang liwanag ng bukang liwayway. "Ate, pakisundo na yung pastor. Sa tingin ko dumating na ang panahon." At mula noon siya ay nakahiga na lamang at nanginginig. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw na parang may mga kahindik-hindik na salitang umaakyat mula sa kanyang puso, ngunit walang lakas na mailabas ito. Parang nakakatakot din ang kanyang mga tingin. Si Susan, na parang pinaghiwalay ng kalungkutan, ay grabe ang iyak. Ang kanyang noo ay nakasandal sa gilid ng kama at paulit-ulit na sinasabi, "Margaret, ang kawawa kong Margaret, ang aking maliit." Palagi niya itong tinatawag na maliit, tulad ng pagtawag ng nakababata sa kanya ng ate. May mga yabag na narinig sa hagdan at bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matandang pastor. Pagkakita ng naghihingalo na si Margaret, kahit nanginginig ay pinilit niyang bumangon, binuksan niya ang kanyang labi, pautal-utal na nagbanggit ng ilang salita at nagsimulang kamutin ang mga kumot gamit ang kanyang mga kuko na parang nais niyang gumawa ng butas. Lumapit ang pastor na si Simeon, kinuha ang kamay ni Margaret, hinalikan ang kanyang noo at sa malambot na tinig ay sinabi, "Patawarin ka ng Diyos, Margaret. Magpakatatag ka. Dumating na ang sandali. Magsalita ka." Pagkatapos si Margaret na kinakabahan at nanginginig mula ulo hanggang paa ay pautal-utal na sinabi, "Umupo ka, ate. Makinig ka." Ang pastor ay yumuko kay Susan na nakasubsob pa rin sa paanan ng kama. Iniangat niya ito, pinaupo, at hawak ang kamay ng magkapatid sa bawat isa sa kanyang mga kamay. Sinabi niya,
Panginoon, aking Diyos, bigyan mo sila ng lakas. Ipagkaloob mo sa kanila ang iyong awa. At nagsimulang magsalita si Margaret. Ang mga salita ay nagmumula sa kanyang lalamunan, isa-isa, garalgal, may matatalim na paghinto at napakahina. Patawad, patawad ate. Oh, patawarin mo ako. Kung alam mo lang kung gaano ako natakot sa sandaling ito sa buong buhay ko. Sumagot si Susan habang umiiyak. Patawarin kita sa ano, Margaret? Ibinigay mo ang lahat sa akin. Isinakripisyo ang lahat. Ikaw ay isang anghel para sa akin. Ngunit pinutol siya ni Margaret. May sasabihin ako sa iyo. Hayaan mo akong magsalita. Huwag mo akong pigilan dahil nakakatakot ito. Hayaan mo akong sabihin ang lahat. Hanggang dulo, nang walang pag-aatubili. Makinig ka. Naalala mo, si Henry. Nanginginig si Susan habang tinitingnan ang kanyang kapatid. Nagpatuloy si Margaret. Dapat mong marinig ang lahat. Ako ay 12 taong gulang lamang noon. Naaalala mo ba o hindi na? At ako ay paborito ni na mama at papa. Ginagawa ko ang lahat ng gusto ko. Naaalala mo ba kung paano nila ako pinaligaya? Makinig ka. Noong unang beses na dumating si Henry, may suot siyang mga barnisadong sapatos. Bumaba siya mula sa kanyang kabayo at humingi ng paumanhin para sa kanyang kasuotan. May dala siyang balita para kay Papa. Naaalala mo, hindi ba? Pero huwag ka munang magsalita at makinig ka. Nang makita ko siya, ako ay labis na nahulog sa kanyang kagwapuhan at nanatili akong nakatayo sa isang sulok ng salon buong oras habang siya ay nagsasalita. Pagkatapos ay umuwi na siya. Bumalik siya ulit, ilang beses. Sa tuwing nakikita ko siya, lagi ko siyang tinitingnan ng buong kaluluwa ko. Pakiramdam ko noon malaki na ako para sa aking edad. At mas alam ko ang ginagawa ko kaysa sa iniisip ng kahit sino. Bumabalik si Henry ng madalas, at siya lamang ang iniisip ko. Sabi ko sa aking sarili, Henry, o aking Henry. Pagkatapos sinabi nila na siya ay ikakasal sa iyo, isang dalamhati ang aking naramdaman. Oh ate, gumuho ang aking mundo. Umiyak ako ng 3 gabi at hindi makatulog. Lagi siyang pumupunta sa bahay natin noon. Araw-araw, sa hapon, pagkatapos ng kanyang tanghalian. Naaalala mo, hindi ba? Ginagawan mo siya ng mga cake na gusto niya na may harina, mantikilya at gatas. Alam ko kung paano. Kaya ko ring gawin yon. Kinain niya yung ginawa mong cake ng isang subo at pagkatapos uminom siya ng isang baso ng alak at pagkatapos sinabi niya, napakasarap. Naaalala mo ba kung paano niya iyon sinasabi? Ako ay nagseselos. Noong papalapit na ang araw ng inyong kasal, 2 linggo na lamang. Ako ay naging baliw. Sabi ko sa sarili ko, hindi siya magpapakasal kay Susan, hindi ko papayagan. Ako ang pakakasalan niya kapag ako ay lumaki na. Wala akong mahahanap na kahit sino na mahal ko ng ganito. Ngunit isang gabi, 10 araw bago ang kasal, naglakad kayong dalawa sa harap ng bahay sa liwanag ng buwan. At doon, sa ilalim ng puno, sa ilalim ng malaking puno, hinalikan ka niya. Hawak ka sa kanyang 2 braso ng matagal. Naaalala mo, hindi ba? Siguro iyon ang unang beses. Pagkatapos namutla ka nang bumalik ka sa salon. Nakita ko kayong dalawa. Nandun ako sa may mga damuhan. Galit na galit ako. Kung pwede lang sana, pinatay ko na kayong dalawa. Sabi ko sa sarili ko. Hindi siya magpapakasal kay Susan. Kailanman. Hindi siya magpapakasal sa kahit sino. Masyado akong magiging malungkot. At bigla kong sinimulang kamuhian siya ng labis. Pagkatapos, alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Makinig ka. Nakita ko ang hardinero na gumagawa ng maliliit na bola para pumatay ng mga ligaw na aso. Dinurog niya ang isang bote gamit ang bato at inilagay ang bubog sa maliit na bola ng karne. Ginaya ko yun. Kinuha ko ang maliit na bote ng gamot na meron si Mama. Dinurog ko ito ng pino gamit ang martilyo at itinago ko ang bubog sa aking bulsa. Kinabukasan, pagkagawa mo ng maliliit na cake. Hiniwa ko ang mga ito gamit ang kutsilyo at nilagyan ko ng bubog. Kumain siya ng 3 sa mga ito. Ako rin, kumain ako ng 1. Itinapon ko ang natitirang 6 sa lawa. Namatay ang 2 swan pagkalipas ng 3 araw
dahil nakakain din ito ng cake. Naalala mo ba? Huwag ka munang magsalita at makinig ka. Ako lamang ang hindi namatay, ngunit palagi akong may sakit. Namatay si Henry. Alam mo na, buong buhay ko lagi akong nahihirapan. At nasabi ko sa sarili ko, hinding-hindi ko iiwan ang aking kapatid. At sa oras ng aking kamatayan, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Ayan. At mula noon, palagi kong iniisip ang sandaling yon na sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngayon dumating na ang panahon at natatakot ako, ate. Palagi kong iniisip, umaga at gabi. Palang araw sasabihin ko sa kanya yon. Naghintay ako ng mahabang panahon. Ang hirap pero tapos na. Kapag wala na ako, makikita ko siyang muli. Mamamatay na ako. Pero hindi ako makakaalis nang hindi mo ako mapapatawad. Kailangan kong patawarin mo ako. Hindi ko kayang harapin siya nang wala yon. Pakiusap, Pastor Simeon. Sabihin mo kay Ate Susan na patawarin ako. Sabihin mo sa kanya, nakikiusap ako sa iyo na gawin yon. Hindi ako maaaring mamatay nang wala yon. At tumahimik si Margaret pero nanatiling humihingal. Palaging kinakamot ang kumot gamit ang kanyang mga tuyong kuko. Nakatago ang mukha ni Susan sa kanyang mga kamay at hindi gumalaw. Iniisip niya ang lalaking minahal niya ng matagal. Kung nandito pa sana siya, maganda na sana ang buhay nila ngayon. Naalala niya ulit ang lumipas na panahon, ang nakaraan na nawala na magpakailanman. Parang pinupunit ang kanyang puso. Ang kaisa-isang halik na yon. Itinago niya ito sa kanyang kaluluwa. At pagkatapos nun, wala na sa buong buhay niya. Biglang tumayo ang pastor at sa malakas na boses, siya ay sumigaw. Susan, naghihingalo na ang iyong kapatid. Pagkatapos binuksan ni Susan ang kanyang mga kamay, pinakita ang kanyang mukha na basang-basa ng mga luha. Nilapitan niya si Margaret at hinalikan niya sa noo ng buong lakas at sinabing, pinatatawad kita, mahal kong kapatid. At agad na binawian ng buhay si Margaret. Umiyak ng malakas si Susan. Labis ang kanyang paghihinagpis sa pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sa buhay nating ito, hindi maiiwasan kung minsan bilang tao ay nakagagawa tayo ng mga maling desisyon nang hindi natin pinag-iisipan ang posibleng kahihinatnan nito sa atin at maging sa iba. Sa kwento ng magkapatid na sina Susan at Margaret ay tila nang ibabaw pa rin sa kanila ang pag-ibig at pagpapatawad at hindi ang pagkapuot at galit. Tandaan natin na ang pagpapatawad ay isang mahalagang hakbang tungo sa paghilom ng sugat, pagkakaroon ng kapayapaang emosyon at upang makapagpatuloy sa pagtahak sa panibagong bukas. Kahit na napakalaki ng kasalanan ni Margaret, ang kanyang pag-amin at paghingi ng tawad sa kanyang ate Susan sa huling sandali ng kanyang buhay ay nagpapakita lamang ng kanyang lubos na pagsisisi at pag-amin sa kanyang nagawang kasalanan. Ang punot dulo ng pangyayaring ito ay walang iba kundi dahil lamang sa masamang pagnanasa, bunga ng isang selos. Ang tao ay nagkakaroon ng ganitong ugali kapag ang kanyang puso ay hinayaan niyang humangad ng negatibong emosyon at mga pagnanasa. Kadalasang nangyayari ito sa mga taong walang kumpiyansa sa kanilang sariling kakayahan at senyales naman ng mga taong insecure at negative thinker. Alalahanin natin na ang patuloy na pagseselos ay maaaring magdulot ng stress, pagkabalisa at depresyon. Ang mga negatibong emosyong ito ay nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan at kalidad ng buhay na meron siya, na kung saan kung hindi maagapan ay hahantong ito sa tao ng karamdaman at ang lalong malala ay sa hindi inaasahang kamatayan. Kaya tama ang kasabihang ang selos di umano ay nakamamatay. Marami na tayong nababalita ang pangyayari na nawalan ng buhay dahil lamang sa selos. Iwasan natin ito sapagkat wala itong magandang maidudulot bagkus hindi rin panatag ang buhay mo. Kaya para maiwasan ito ay dapat marunong tayong makontento at huwag nang humangad ng mga bagay na hindi naman sa atin. Kung magkagayon ay mapapalaya mo ang iyong sarili sa tiyak na kapahamakan at mapapanatag naman ang kalooban mo. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hanggang sa muli.